O sa mga nagpapakalat ng fake news daw na si Pangulong Bongbong Marcos ay korap. Nako, Diyos ko, huwag niyong ilipat kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga pinaggagawang kalokohan ni Digong. Basahin po natin. DPWH officials, flood control irregularities na plug ng COA noong 2015, 2016. Hindi pa Pangulo si President Bongbong Marcos dyan. Ang kasalukuyan na presidente dyan ay si Digong. Ito, basahin po natin. As early as 2015-2016, na-plug na po ng mga auditors natin yung mga simultaneous contract awarded to the same contractors sa ni DPWH Supervising Auditor Tracy Andy Sunico. Yan! Ano? Puro kasi kayo pagpapakalat ng fake news. Sinasabihan yung korap si Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ang lumalaban sa korap. Ha? Hindi pa Pangulo si President Bongbong Marcos ng 2015, ng 2016. Ang kasalukuyan ng presidente dyan ay si Digong. Diyos ko, huwag nyong ilipat at ibaling kay Pangulong Bongbong Marcos ang kabalbalan ng mga ginagawa ng mga Duterte dito sa bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, sino ang tunay na korap? Ha? Hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo. Napakasipag ni Pangulong Bongbong Marcos at ginagawa lahat para sa bansang Pilipinas. Ginagawa ang kanyang tungkulin at ginagawa ang kanyang obligasyon bilang isang presidente ng bansang Pilipinas. Yan ang mabuting presidente na si PBBM or si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. or si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang nagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, ano bang nagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte? Magmura? Murahin ang Diyos? At puro kabastusan ang mga sinasabi? Yan ba ang nagawa ni Digong? At ipamigay ang West Philippine Sea at maging tuta ng China? Yan ang walang malasakit sa bansang Pilipinas. Pati Diyos, minumura. Buti pa itong si Pangulong Bongbong Marcos, ginagawa niya ang lahat. Yung West Philippine Sea na inaangkin ng China, kinuha ni Pangulong Bongbong Marcos at pinaglaban. Dahil teritoryo natin yun. At higit sa lahat, ang bawat Pilipino ang dapat makikinabang dyan, hindi ang bansang China. Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos, may paninindigan, may isang salita at higit sa lahat, maaasahan at masipag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas at pinaglalaban ang ating teritoryo at nilalabanan ang mga katiwalian at yung mga nangungurakot na mga matataas na mga opisyales ng gobyerno dito sa ating bansa. Sinusugpo niya, nilalabanan niya. Yan ang Pangulo na mayroong malasakit sa bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. At kahit anong kasamaan ang gawin nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit anong pambabatikos nyo, pambabastos, pagmumura, panghihila pababa, tandaan nyo, ipagdadasal pa rin kayo ni Pangulong Bongbong Marcos na kayo ay umunlad at tayong mga Pilipino ay umunlad dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi gumagante. Ang sinusukli niya ay ang pagmamahal at kabutihan at serbisyong tapat para sa bansang Pilipinas at para umasenso tayo mga Pilipino. Sayang ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos dahil ginagawa niya ang lahat para sa bansang Pilipinas. Pero ang mga sinusukli ng mga ibang Pilipino dyan na walang respeto ay pambabatikos at pambabastos.